Pilipinas, ang oras po 6:38. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programa ang Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kayo po ba ay nata-traffic? Nakaka-imbyer na ang traffic, Masyado ba akong reklamador? Pero napansin ko po, napakatindi ng traffic. Mula doon sa bahay ko hanggang doon sa mall, may katabi po kasing mall, yung tinitirhan ko. Paglalakarin ko yun, 5 minuto lang. Pero kanina, habang nagdadrive ako papasok, doon pa lang ako sa tapat ng mall na yun. Dapat sana kung nilakad ko lang ay 5 minutes. Abay, 45 minutes na nandun pa rin ako. Usapang Legal. Napakarami. I'm sure hindi lang ako ang nakararanas ng ganito. Kaya paalala po sa ating mga kababayan, para hindi putukan ng pantog habang nasa biyahe, ay siguraduhin po na kayo ay makapag-restroom muna, CR break. Dahil iba po ang pakiramdam kapag kayo napuno ang pantog habang kayo ay nasa biyahe. Usapang Legal. Anyway, dahil maraming pera ang ating mga kababayan ngayon, labasan na ba ng 13th month pay? Bigayan na rin po ng bonus para sa iba, pakaingatan po ang inyong pera, dahil kasabay ng pagkakaroon ng pera ng ating mga kababayan yung mga mapagsamantala at syempre yung hacking. Meron akong Facebook friend ko, gusto ko sanang i-share sa inyo, kaya lang hindi pa siya sumasagot although nakapost siya publicly, ayoko naman na gamitin yung material niya, yung pinost niya na hindi siya nagbibigay ng consent. Pero babanggitin ko na lang po sa inyo dahil yung kanyang account 150,000 po ang nawala sa kanyang money app, sa kanyang e-wallet dahil sa nahack ng kung sino. Ang lumalabas, yun pong network ang nag-send sa kanya ng message na kailangan ng ganitong mga detalye. So akala niya yung akala niya ay legit dahil nga po ang lumalabas doon sa account, doon sa sender ay mismong network. Yung pala napasok na ng mga hackers, at therefore nagbigay nga siya, actually hindi siya nagbigay in-enter lang, in-access lang niya yung link na ibinigay sa kanya at doon nakuha 150,000 pesos. Usapang Legal. I'm sure hindi lang po siya ang nakaranas nito. Few years back, nung bago nag-uumpisa ang pandemya, 67,000 pesos ang nawala din sa akin. Pero naibalik naman po ng bangko. Lumalabas naman doon, ginamit ko daw ang aking credit card to purchase something somewhere, hindi ko alam kung saan pero naibalik naman po sa akin dahil na-establish ko na wala akong ganun transaksyon. Kaya napakahalaga po na tayo ay alerto. Usapang Legal. Paano kung sistema ang may problema? Yung system mismo, nangyari yung inyong, naranasan ko din ito I'm sure hindi lang ako, at napakaraming iba pa. Dito nagka-problema ang GCash, hindi po ba? May mga transactions tayo na na-debit na sa atin pero hindi pa nakakarating doon sa ating pinagpapadalhan. O kung hindi man, nabawasan ang pera natin na wala naman tayong transaksyon. Usapang Legal. Paki-share niya nga po ninyo yung inyong experience dun sa mga money app ako pati sa bangko, Kasi naalala niyo po ba noong kailan ba anong taon ba ito? Yung isang bangko dito sa atin. Isang bangko dito, actually may branch sila malapit dito sa atin. Nawala ng pera yung iba at nalipat sa kung kani-kanino. In fact, yung isa, nakatanggap siya, biglang dumami ang pera niya. Abay, bumili siya basta nag-invest siya sa ibang
ibang bansa gamit yung pera na dahil sa glitch ay nalipat sa kanyang account. Usapang Legal! Kapag ka po ba ganyan, ano ang pwede nating gawin? Ano nga ba ang pananagutan ng bangko at ano ang pananagutan nitong mga money app na usually ginagamit na natin sa transaksyon? Kaya if you have questions, 0919-282-6485, pwede din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa 0919-282-6485 at sa DZRH TV4K live stream sa YouTube bilang comment at sa DZRH Dos Compañeras Facebook live feed tonight bilang comment at DZRH DZRH News at DZRH News Television Facebook Live. Pwede po ninyong i-share ang ating talakayan tonight para po marami pa tayong matulungan at syempre alam ang gagawin kapag ka po sila ay nabawasan, nagkaroon ng milagro sa kanilang account. Ayan. At halimbawa rin naman, isa pa pala naalala ko, paano kapag ka ikaw ay nagkamali ng papadalahan? Ang intended recipient pala ay si Jeric Barreto ay napunta kay Rina Seco. Usapang Legal! Mababawi mo pa ba ito? At ano ang sinasabi ng batas patungkol dito? Binabanggit ko po dahil ito yung legal na aspeto. But as much as possible, we do not want to go there, di ba? As much as possible, doon tayo sa practical na paraan para makarecover. Because if we go to court, alam naman po natin ang mga proseso at yung expenses na kaakibat nito. Usapang Legal! Ayan. So, magandang gabi po muna sa ating mga nanunood tonight mula sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. And syempre, Merry Christmas po sa inyo, Miss Gael Enriquez, na lagi nakasubaybay sa atin. Si Miss Gael nga, parang para siyang production assistant na Kasi nag-a-assist siya sa ating mga kababayan at kinukall niya ang attention ko if you have questions. Magandang gabi din po sa iyo, Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano, Mami Belen Rivera, si Jericho Ferrer. Love na love ko si Attorney Rina. Sabi niya, sa Usapang Legal tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes sa DZRH. Thank you very much. At Jericho, the next time na pupunta ka dito, aga-agahan mo naman ng pagsasabi para nagkikita tayo at mahandaan man lang kita ng kape, di ba? Magbaon din, sabi ni Tita Ami Miraflor Garcia, magbaon din ng merienda, water at baka ma-traffic. Si Mirna de la Cruz at si Jericho Ferrer. Okay, pagpunta ka dito, Jericho, MWF, nandito ako. Josephine Garimbao at syempre Charo Abraham at Tita Ami Miraflor Garcia, Kenneth Arevalo. Sabi, 14 days before Christmas, diba? Ramdam nyo na po ba? Ako ramdam ko ang traffic, diba? Napakatindi. Usapang Legal! Siyempre, yung mga nanonood sa atin sa DZRH Facebook page, sabi ni Ma'am Grace Recta, very interesting ang topic tonight. Magandang gabi din sa iyo, Eduardo Narvaez, si Colmenar Ami, nanonood sa atin dyan sa Paranaque. Kababayan ko pala itong si Ami, taga Paranaque po ako. Napaka-traffic sa atin, mula doon sa BF, yung mall doon sa may BF, hanggang doon sa bahay ko. Pag dinadrive ko yun, 10 to 15 minutes. Noong last week, Saturday, 1 oras and 45 minutes kong siyang drive. Ganun katindi. Magandang gabi sa iyo, Archie Valencia, nanonood sa Zamboanga City, sa Raida Falorina sa Pampanga, Leo Havares sa Puerto Princesa City sa Palawan. At syempre, magandang gabi po sa inyo. Sino pa yung isang taga Palawan dyan? Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal! Maganda po sa ating talakayan, very relevant po sa ating talakayan tonight, yung naging kaso ng Banco de Oro, Universal Bank Incorporated versus Liza Siastres. Ito po ay naging desisyon ng Korte Suprema noong 2023 pero lately lang po naipublish ng Supreme Court. Sa kaso pong ito, itong si Miss Siastres ay isa pong negosyante. Meron siyang isang pinagkakatiwalaan opisyal ng kanyang kumpanya na nagpa-cash ng mga cheque, manager's check. Nagtototal po ng 8 milyong piso. Yun. Sa kwento ni base doon po sa na-establish sa korte, sa pagdinig sa korte,
ang mga cheque po ay nakapangalan naman kay Miss Siastres, no? Parang withdrawals gamit ang cheque, tapos nakapangalan kay Miss Siastres at lumalabas, no, na hindi talaga ito mga pirma ni Miss Siastres, no. Ang problema lang, meron po palang inesyo na certificate of authority or authorization itong si Miss Liza Siastres pabor doon sa kanyang opisyal ng kanyang kumpanya. Pero no, ang certification na ito or authorization na ito ay para lamang mag-deposit o gumawa na mag-deposit no, at iba pang mga transaksyon, pero hindi kasali dito yung withdrawal. Usapang Legal. Ayan. So, ano nga ba ang sinabi ng Korte Suprema? Kasi sabi po ng Korte, kasi ang sabi po may pananagutan ka, sabi ng BDO, may pananagutan ka, opisyal ng kumpanya mo yan no? Dapat sana ikaw, tinitingnan mo yan, sinisigurado mo, no, na itong mga pirma na ito at hindi nakakalabas ang mga cheque, no, mula sa iyo, no, nang wala mong pahintulot. Usapang Legal. Ang sagot po ng Korte sa atin pong pagbabalik. Magandang gabi po muna, Jacqueline de Guzman at syempre Peter Albia, Aunt May, magandang gabi sa iyo, at si Eds Maglakas at Janet Curen, nato si Maricar Angeles at Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano. Magandang gabi din po sa inyo, Sam Galvez dyan sa Katarman, Samar, Marites Liedo sa Mabitak, Laguna, at syempre lagi nakamonitor si Sam Galvez. Thank you very much po sa inyo. At yung mga nanonood sa atin sa DZRH News Television, magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede po ninyong i-share ha, and I encourage you to follow our DZRH News and DZRH News Television Facebook pages. Yan po ang mga official pages natin. Usapang Legal. Magbabalik po tayo sa sabi ni Aunt May, I love you every day. Thank you very much. Sana makita ko rin kayo Aunt May, hindi lang si Gael Enriquez, kasi si Gael 2 beses na po siyang nakapunta dito Of course, Jay Charnales, magandang gabi po sa inyo. Magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala, Amon Biton. Diyan ka lang ha. Standby ka lang. Magbabalik tayo, ilan muna mga paalala. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Attorney Rina po sa Usapang Legal, pero bago po tayo wala pa. Meron po tayong report Sige, kukunin natin yan kapag available na. Magandang gabi sa iyo, Pierce San Mateo, at gayon din sa iyo, magandang gabi sa iyo, Odette Oxales, Cherry Tarayo, at syempre pa Catherine Mercado. Ikaw ba Catherine Mercado, naging estudyante ba kita? Alam no? Nagturo po kasi ako ng symbolic logic. Naging estudyante ba kita, Catherine Mercado, Norman Villa, and Frederick Navarrete, and Mirdal de la Cruz. Okay. Ito pong binanggit natin kanina, itong Banco de Oro Universal Bank Incorporated versus Liza Siastres. Sabi po doon, ang sabi ng BDO, may kapabayaan ka, kaya nakapag-withdraw, ayan tuloy, umabot ng 8 milyong piso ang nawala sa'yo. No? Pero sabi po ng Korte, ang sabi po ng Korte, ikaw, bangko, meron kang responsibilidad na hindi lang basta-basta due diligence, kundi yung pinakamataas na uri ng due diligence dahil imbibed with public interest ang iyong negosyo, no? So dapat sana ay binusisi mo ng todong-todo. Ang sabi po doon nakalimutan or nag-fail o merong ano ba sa Tagalog yung fail? Pumalpak, no? Hindi nag-fail, i-fulfill, no? Ng obligation para i-treat yung mga accounts ng mga customers with meticulous care and extraordinary diligence, no? So yun po ang sinasabi. Pagkatapos pagdating sa Court of Appeals, di nag-apela, no?
nag-apela itong Banco de Oro sa desisyon ng Regional Trial Court. Pagdating po sa Court of Appeal, sabi niya, oy, totoo nga nagkaroon, no, nagkulang ng pag-exercise ng degree of diligence na required sa mga banking institutions, no? Pero ang sabi ng CA, dapat yung 40%, no? Guilty ka din dahil may pagkakamali ka din, paglabag ka din or kapabayaan ka din. Dapat 40% doon ay a-assume mo, no? Dahil nagkulang ka din empleyado mo yan Kaya naman nakarating sa Korte Suprema itong kaso na ito. Legal! Pagdating po sa Korte Suprema, abay sabi ng Korte Suprema, oy, nagkulang talaga kayo, BDO. Dahil dapat, no, inusisa nyo ng mabuti. Kasi ito ay lalabas ang pera, ibig sabihin, bakit nyo basta-basta pinayagan, bagaman at empleyado ito nitong depositor, dapat ay nag-double check kayo, o pirma mo po ba ito? Kayo po ba talaga ang nakapirma dito? Meron pong check dito na nakapangalan sa iyo, na ika-cash, na i-withdraw from your account. Ito po ba ay sa inyo talaga? Hindi ito ginawa ng BDO. Usapang Legal! Ang sabi ng Supreme Court, ang BDO was duty-bound, no, to exercise the highest degree of diligence in handling yung bank accounts, no? Ay kapag ganito, mas madali ito dahil syempre may mga cheque. Paano kung yung pera natin sa account, no? Bigla na lang nawala, wala naman tayong transaksyon. Usapang Legal! Yun ang problema. Pero bago natin sagutin yan, si RH29 Boy Gonzales, meron siyang report dahil meron daw pong lifetime 500 pesos na ayuda para sa mga mahihirap na Pinoy ang isinusulong ni Ginoong Chavit Singson. Boy? Ato diri na tama lang ng mga ayuda na para lamang sa mga butante na ginagamit pa na kadalasan ng mga politiko. Nais ni dating Narvaca de Ilocos Sur Mayor Chavit Singson matuldukan na kasabay ng hindi pagbabaya sa mga Pilipino, lalo na mga walang trabaho. Sa ambos interview sa Manila Hotel, sinabi ni Singson, nais niyang mabigyan ng lahat ng mga mahirap na kababayan gaya ng mga walang trabaho at kumikita ng minimum wage. Kaya naman sakali niyang palarin na maging senador, ipapanukala niya ang pagkakaroon ng ayuda sa lahat ng mga Pilipinong mahirap na tutungtong na sa 18 taong gulang pataas. Sinabi ni Chavit Singson na sakaling matupad ay habang buhay nang makakatanggap ng 500 piso kada buwan ang mga mapapabilang sa listahan. Sinabi naman ni Singson na mayroong mapapagkunang pondo ang pamalaan para rito. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal! Maraming salamat sa iyo, Boy Gonzales. May pagkukunan talaga yan basta walang kukurakutin ang mga tao sa gobyerno. 'Di ba? Kasi naman mula sa pinakababa hanggang sa pataas, no? Mayroong mga korupsyon na nasasangkot. Pati hindi natin ang tatalakayan dahil pagpapatuloy po natin, hindi pan korupsyon pero negligence on the part of the bank, no? Yun po ang sinabi ng Korte Suprema doon sa kaso ng BDO versus Siastres. Usapang Legal! So sa ganito pong transaksyon, madali na patunayan dahil meron pong actual at face-to-face na transaksyon. Pero dito sa mga online transactions, paano natin ba ang pwedeng gawin? Ayan, yun kasi ang magiging problema kung halimbawa kagaya nung mga nakaranas na, may transaction daw sa ganito. Meron tayong technician dito, no? Na, although wala na siya ngayon. Nakaranas siya na umabot ng ilang 30,000 pesos ang nawala sa kanya. Sinasabi, meron daw transaksyon bumili ng cellphone. Pero hindi naman siya bumibili ng cellphone. At napakahirap, hindi ko alam kung ano ang naging kinahinatnan ng kanyang pagrereklamo sa isang bangko. Usapang Legal! Sabi ni Charity Rayo, kahit saan ngayon, ang daming scammer kahit sa GCash. May scam, kaya ginagawa ko, hindi ako naglalagay ng malaki. Nilalaman ko lang siya kapag may live,
anong ibig sabihin nun? Skater? Anong tawag doon, Miss Cherry? Totoo nga, ako din po ang ginagawa ko ay pakonti-konti lang. Ang problema kasi, kada lipat mo sa iyong GCash o sa inyong Money App, di ba meron pong extra na bayad? Merong service fee eh. Kaya yun ang nakakainis, di ba? Sa halip na makakatipid-tipid ka sana, hindi na. Kasi kung isang transfer lang, like for example, bibili ka ng RFID, popondohan mo, no? Yung inyong RFID. Ang problema naman, magbabayad ka, merong 10 ba or 15 pesos na service charge. So, damihan mo na lang, one time lang, pero paano pag kulang ang pera, di ba? Usapang Legal! Mga taga Masbate City, lalo na kay Marcelo magandang gabi po sa inyo. Ayan. Thank you very much, Tita Ami Miraflor Garcia. Ayan. So, again, no, napakahalaga po ng responsibility at ng ating mga bangko. Ito yung tinatawag na extraordinary diligence. Yun ang ini-expect mula sa kanila at hindi sila basta-basta nagpapabaya. Paano naman, attorney, no? Nagkaroon ng glitch, no? Maituturing ba meron pa rin bang kapabayaan ang bangko? Like for example, I'm not so sure if it's 2018 or 2017, hindi po ba yung may milyong-milyong nalipat sa kung kani-kanino, pagkatapos yung iba ay naka-withdraw, wala naman silang karapatan sa pera, no? Paano nga po ba pag ganito? Paano kung ikaw napunta sa account mo yung medyo may kalakihang halaga at winidraw mo? Or ano naman, halimbawa ikaw, no, may-ari ka ng account at nawala ang pera mo. Usapang Legal! Syempre, no? Nandun pa rin ang pananagutan, hindi maaaring ikatwiran ang nagkaroon kami ng glitch, kaya ganito, no? Mananagot at mananagot po sila dahil kung tutuusin, itong mga bangko po, no, ay kumbaga ay pinagkakatiwalaan lang. Sila ang may kumbaga ay loan natin sa kanila o pinapagamit natin sa kanila, itinatago natin sa kanila ang ating pera para pag-ingatan nila, kaya nga tumutubo Pero napakakonti naman ng interest, diba? Usapang Legal! Pansin nyo, kapag meron kayong deposit, ang liit ng interest, no? Pero pag maglo-loan tayo, ang laki ng interest, diba? Usapang Legal! Bakit ayaw po ng GCash magtayo ng store like Palawan or Cebuana? Ay hindi po natin masasagot, depende po sa kanila. Pero 'di ba, isa rin 'yan, problema diyan sa mga remittance center. Minsan hindi pa nakukuha, napakaraming requirements. Pag nung recipient, pag nakapagbigay ka naman ng mga requirements sila, may panibago naman i-require. Yun. And shout out. Shout out diyan sa isang Money App, sa isang remittance center na hanggang ngayon September 1 pa yung transaction ko, hanggang hindi pa nare-release. Nakakainis, di po ba? Anyway, so again, no, meron pong extraordinary diligence ang mga bangko, at kasama na dito hindi lang syempre yung bangko, yung physical bank, no, kundi pati yung mga e-wallet or money apps, no, money apps na ginagamit natin sa ngayon. Usapang Legal! Nitong mga nagdaang araw, I don't know kung naranasan ninyo na yung mga pera sa GCash. I don't know, wala pa ako masyadong, hindi kasi ako gumagamit pa ng Paymaya or walang pondo yung Paymaya ko, no. 'Di ba, may mga transaksyon 2 days, 3 days na hindi pa rin nagre-reflect. Nag-transfer ako mula sa account ko mula sa bank account ko papunta sa GCash. Wala pa rin, ang tagal-tagal. Pero eventually naman after like 48 hours yata nag-reflect pa din. Paano kung hindi mag-reflect? No? Ang laking problema nito, no? Ano nga ba ang pwede nating gawin? Sino ang nakakaalam diyan? Ang sinasabi po, merong way, no? Ang mismong say for example ang GCash, meron mismo ang GCash na mechanism doon sa app nila para ireklamo or i-dispute yung kung halimbawa merong unauthorized transaction. Usapang Legal! Ang problema lang po, no,
problema lang po, syempre, kung ako nga nahihirapan ako, no? Paano pa yung mga iba nating mga kababayan na unang-una problema sa signal dahil yung internet connection, di ba? Problema pa din yan sa atin dito sa Pilipinas hanggang sa ngayon. At paano yung mga hirap sumunod sa instructions, no? Kagaya ko. Hirap din ako sumunod sa ako na nga nahihirapan pa. How much more po yung iba, no? No, so I think this is one thing na dapat po natingnan pa rin ng Bangko Sentral at ng Bangko Sentral at ng SEC, yung kanilang mga dahil nagre-register naman sila diyan. Usapang Legal. Ayan. Ano naman kapag halimbawa attorney, kapag ka po yung may ATM transaction ka, withdrawal na hindi lumabas ang pera, pero debited ang account. Ayan. Common po to, di ba? O kaya kinakain ng bangko, ng ATM, yung card mo, nakaka-capture. Naranasan ko na din yan. I'm sure. Ikaw, Jeric Barreto, naranasan mo na ba yan? O naranasan din na niya. No? Ano ba ang kailangan ninyong gawin? Napakahalaga po na kung nabawasan ka ng pera, kahit wala namang lumabas sa ATM, kung saan ka nag-withdraw, isulat po agad, no? Ang petsa, ang oras, ang ATM location at iba pang mga impormasyon sa naging transaksyon. Binabasa ko po yung sinasabi ng Bangko Sentral. Pagkatapos itatago po dapat ang resibo, pwede ding kuhan ito ng larawan at ipa-photocopy dahil may mga resibo na madaling mabura ang nakasulat. At syempre, tatawag po sa bangko at sasabihin ang detalye ng insidente. Kung sakaling hindi ka agad natugunan ng insidente o hindi na ibalik ang pera, magpadala po ng sulat reklamo sa bangko kasama ang kopya ng mga mahahalagang dokumento. Kung hindi na aksyonan ng bangko ang reklamo, ipagbigay alam po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Usapang Legal. Sumasagot po sila, ha? Masipag po ako dyan dahil ako po ay reklamador. Sumasagot po sila actually. Oo. Malaking bagay po na kapag ka po may mga ganyan ay alerto din po tayo. Okay, magandang gabi sa iyo. Sabi niya, it pays to maintain a ledger or journal of your transactions sa mga e-wallet. Yes. Actually, pwede po ninyong i-download. Meron, like for example, sa bangko or kaya doon sa isa GCash ninyo, no, sa Money app. Meron pong pwede po kayong mag-request ng inyong transaction, a copy ng transaction or record of your transaction para ma-double check po ninyo. Usapang Legal. Sayang, may laman po yung ginagamit ko sa payment ng anak ko sa school kasi kailangan nila magbayad ng bill at kuryente and other needs. May sinusubukan kong buksan kung hindi na daw niya mabuksan. Yun ang problema. Laking tulong din kasi ang GCash sa aming OFWs, lalo na sa pagbabayad ng SSS, pag-ibig contribution, etc. Ingat lang talaga, wag patulan yung link na sinisend sa inyo. Mag-iwan ng mga konting halaga sa e-wallet. Ayan, sabi ni Miss Gael Enriquez. Actually, natututo rin ako sa mga sinishare ninyo, ha? Akala nyo ba kayo lang ang natututo sa akin from time to time? Syempre, no, marami ko rin pong natututunan sa inyo. Usapang Legal. Thank you very much. At syempre pa, ito si magandang gabi sa iyo, Iton Bulalayaw. At yan, maraming iba pa. Yan, maraming binubuksan ko po yung mga messages ninyo. Kaya I also want to learn from you. Okay, now, eto pa, merong comment such a hassle when this happened to me before last year and the same thing happened to some people I know. Is this a new norm for all PH ATMs? No, yun yung problema. Yun yung sabi ni Mitch. Sabi niya, paano po yung paulit-ulit na nangangako pero di tinutupad sa pagbabayad? Marami na siyang pinangakuan dahil marami naman po siyang inutangan na walang kinalaman dito sa bangko or GCash or kung anong money app, no? Yun naman, iba ang pinagtaguan ng pera niya, pinahiram niya, pinagamit at hindi siya binayaran. Pwede po ninyong balikan yung ating naging talakayan, ang title, Paano Maningil ng Utang. Kaya didiscuss na lang din natin. Magandang gabi po sa inyo. At of course, paano? Okay, si Annabel, Attorney
ano ang pwede kong ikaso sa ito. Ano pala ito tungkol sa bentahan. Okay. Si Jean, how do you pronounce this? Jean? Is this Jean or Gian? Sabi niya, attorney, yan pong nangyari sa akin last week. Kinain ng ang pera ko. 2 times ako nag-withdraw ng 5K. Walang nalabas, pero may resibo. Taragis na yan. Sabi niya ganun. Kakauwi ko lang ng Pinas, hindi ko alam ganito pala. Nakakaasar. Naitapon ko pa naman ang resibo. Usapang Legal! Ugaliin po ang pagtatago ng resibo. Ayan. Bagaman at syempre, 'di ba, for every transaction, meron kang nakukuha, nabubura din naman kaagad. Picturean po ninyo, no. Pasensya na kayo, ganun ang sitwasyon natin eh. Naloko po ako ng online app and nagkautang po ako dahil doon pwede po ba magamit para di na ako magbayad ng interest sa online loan na inutangan ko. Bayaran po ninyo yung principal. Now, as to yung interest, pwede po kayong kung interest po, hayaan nyo siyang dumulog, no, doon sa either sa barangay o sa korte, no, para po doon sa interest, lalo na I understand yan po ay bago pa ninyo makuha yung pera, hindi po ba? Bago pa ninyo makuha yung pera, bawas na yung para sa interest, tapos magbabayad pa rin kayo ng daily interest. So hayaan nyo po siya. Kung nabayaran na po ninyo ang principal at nabayaran na din ninyo ang portion ng interest, hayaan nyo po siyang magsampa ng kaso sa inyo. Bakit kanyo? Kasi pagdating niyan sa korte, ibababa ang interest rate. At malamang, no, naalala ninyo yung diniscuss ko one time, no, na ipinag-utos pa ng Korte Suprema yung pagbabalik ng sobra-sobrang interest na naibayad na noong nagkautang. Usapang Legal! Eto si Kenneth, sabi niya, attorney, totoo po nangyari sa akin yan. Nag-withdraw ako, walang lumabas na pera. Naalala ko, loko naman to si Kenneth niloloko mo ako Sabi niya gano'n, attorney, totoo po yung nangyari sa akin yan. Nag-withdraw ako, walang lumabas na pera. Naalala ko, wala pala akong pera. Niloloko mo ako Usapang Legal! Loko kayo, ha? Sabi ni Tita Ami, pa-photocopy agad ang receipt. Okay, picturean nyo na lang po, di po ba? Malaga yon. Tapos isama nyo na din yung picture yung mismong ATM, no? Yung mismong machine, no? Isalin nyo na po doon para hindi nyo malimutan kung saang lugar. Nandun na din yung specifics, di ba? Yung mga detalye para hindi kayo na nalalayo pagdating sa like yung oras, yung location, di po ba? Okay, si Mary Rose, kung saan talaga bangko mo, doon ka dapat na mag-withdraw. Yun po kasi kapag na-debit ka, madali lang makuha. Po ang bangko ko. Pero sa ako nag-withdraw, ayun, 2 weeks nakuha. Best advice nila, kung saan ka talaga nagbabangko, doon ka talaga mag-transact para mapadali ang process. Thank you very much sa mga tips. Usapang Legal! Okay, tama po yan. The legal interest rate is now set at 6%. Thank you very much, Miss Grace Recta. Okay, si Elsie, sabi niya, hello po, attorney, ano po ang pwedeng legal action sa taong utang ng utang? Ayun, yun po. Either collection ng sum of money kung ito ay lagpas ng 1 milyong piso o kaya naman po ay small claims case, no? Small claims sa small claims court, no? Kapag po ito ay hindi lumalagpas ng 1 milyong piso. Balikan po ninyo yung episode natin, paano maningil ng utang. Usapang Legal! Si Cherry Tarayo, sabi niya, kapag nag-withdraw kahit saan, pwede magreklamo sa mismo kung saan ka nag-withdraw. May mga security guard naman patulong magreklamo. Totoo, pwede rin po ninyo itong gawin. Okay, next question, Barbie. Sabi niya, hindi pala Barbie, BAE, sabi niya, BSP, dapat ang mga bangko ayusin ang kapalpakan sa sistema nila. Ang tagal na ng ATM system. Ganyan pa rin hanggang ngayon ang nangyayari. Ibigay nila ang nararapat at maayos na serbisyo sa mga tao. Hakot ng mga interest at service fees, pero hindi inaayos ang system at interest. Ito pa, kapag weekend, kung kailan mo kailangan ng pera,
laging system maintenance. Palpak pa din naman. Ayan. Usapang Legal. Okay, sorry daw at na-late siya, sabi ni Dante Ebardalosa. Okay lang po, wala naman pong memo. Wala po kayong memo kapag kayo na late. Pwede ninyong balikan na yung mga na-miss na niya. Magandang gabi din sa iyo, JMT, sabi niya. Sabi niya ganun, Jackmas Alibaba Group and Ayala Group holds 89% share of mobile wallet in the Philippines. Sabi niya, recently valued at $5 billion, preparing for the country's largest ever initial public offering. Aba, salamat sa impormasyon, JMT. Thank you very much. Usapang Legal. Thank you very much. Favorite daw niya tayo. Thank you. Sana kung pwede ko lang kayong papaskuhan. Kung mayaman lang ako, pinapaskuhan ko kayo lahat Pero ito lang po ang kaya kong ipapasko sa inyo. Yan. Yung mga nagme-message pa, sabi ni Gael, wag nang pautangin yung panay ang utang na hindi nagbabayad. Pansin ba ninyo, kaliwat kanan, gilid ang aking pag-check kasi binabasa ko po lahat ng messages ninyo, including yung 0919-282-6485 at syempre yung private page, hindi ko pa nabubuksan yung aking inbox, pero babasahin ko po. Ito lang, before we pause for commercial, babasahin ko, nakakatuwa naman to. Sabi niya, pinaka-common na scam is ikaw lang ang mamahalin ko. Hindi kita sasaktan. I love you, mahal na mahal kita at marami pang katulad dito. Mag-ingat po kayo dyan. Yung pera pwede pang pakitain, pero buhay mong masisira, hindi na pwedeng bawiin. Usapang Legal. Bakit ba kayo ay puro ang tawag doon, puro hugot? Nadadala ba ng season? Kasi malamig di ba? Gloomy ang panahon. Anyway, magbabalik po tayo para sa iba pang mga questions. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Attorney Rina Seco po dito sa Usapang Legal. May nagsangla ng ATM card sa akin. Kaso nung withdrawin ko na, naka-deactivate na pala yung card. At yun po pala ay naka-online banking na. Kaya props lang ang card. Pwede ko ba siyang kasuhan somehow? Nasa 26,000 po ang utang niya at ang usapan namin, paglabas ng bonus nila, kukunin ko ang pera at balik ko na sa kanya yung card. Ayan. In relation to that, ito pa yung question. Sabi niyang ganun, si Christine, okay, Christine, I hope you're watching tonight. Sabi niya, paano naman attorney, yung niloko siya, Sinanla po sa akin ang ATM, isa po siyang teacher, si ma'am or si sir. Ang sabi niya, sa ATM daw po pumapasok ang sahod niya po. Hindi naman pala. 53,500 po ang pera ko na nakuha niya, Usapang Legal. May kaso ba ito? Unang-una, doon po sa kaso ni Christine, niloko daw siya dahil hindi naman daw po pala doon pumapasok yung sahod, ang pangako o ang assurance, kaya niya pinautang ng 53,500 dahil yung sweldo ay nakapangako sa kanya dahil ibibigay ang ATM at ang assurance ay doon pumapasok ang sweldo, bagaman at lumalabas na hindi pala totoo. Ito namang isang question, Ang sangla sa kanya ay ATM, at dahil nung withdrawin na niya yung pera, deactivated na yung card, At nasa banking app na. Nasa 25,000 ang nawala sa kanya. Unang-una, dito pa ay simultaneous, ibig sabihin yung panloloko ay kasabay noong pagbibigay ng pera, or maaring nauna pa, kaya nagbigay ng pera dahil sa assurance na merong makukuha, na merong ibabaya dahil nga nandun na yung ATM, yung card. Unang-una, ang pagsasangla po ng ATM, bagaman at hindi naman
illegal ay dinidiscourage po ng Bangko Sentral. Ang sinasabi po ang may-ari ng card na ito ay hindi ikaw na depositor o may-ari ng account, kundi pagmamay-ari pa rin ito ng bangko. And therefore, dapat hindi ito isinasangla. Ayan. Usapang Legal. Although wala naman pong parusa na nakalaan dito ang batas, pero pagdating po dito sa panloloko, nagbigay ng assurance nandyan may pera yan or monthly may pumapasok dyan na sweldo. Yung isa naman canceled na or deactivated na. So ano ba ang ibig sabihin nito? Ito po ay pumapasok doon sa tinatawag na estafa. Sa Article 315, yung false, kumbaga ay deceitful, panluloko. At dahil sa panluloko or misrepresentation na ito, nainganyo kayo na magpalabas ng pera and therefore may damage or injury sa parte ninyo. So nawalan ka tuloy ng pera. Kung hindi ka naloko, ito po ay pumapasok sa krimen na estafa. Usapang Legal. Ayan, ito pa yung mga questions. Paano naman, attorney, kung yung namamali ng send po sa GCash, hindi na binalik ng nakatanggap. Shout out muna kay Miss Sandra. Nagkamali din po ako 2 beses pa. Yung kapabayaan ko, 2 beses ako nagkamali ng send kay Miss Sandra. Si Miss Sandra ay may-ari ng laundry shop doon sa my area namin. Doon ako nagpapalaundry sa kanya. Ilang beses ako nakapag-send. In fairness, ibinalik niya talaga sa akin. Pero sinwerte ako doon. Pero yung ibang mga kababayan natin ay hindi na naibabalik, hindi po ba? Sino sa inyo ang nakaranas na nito na nagpadala ng pera na hindi doon sa para sana kung halimbawa regalo ninyo or allowance ng anak ninyo, ng kapatid ninyo, ng kung sino man, kaibigan ninyo, nagbabayad kayo ng utang, and yet, nagpapadala kayo and yet nagkamali kayo ng number ng pinadalhan. Usapang Legal. Paano nga ba ang gagawin ninyo? Kayo ba nakaranas ng ganito? Joseph Vasquez and Aunt May? Miss Charo Abraham? Miss Charo, yung papasko po ninyo ay hindi ko pa natatanggap. Sabi po sa akin ni Kuya Alex. Tinatanong kasi niya. Jerry Sumagaysay, gayon din Freddy Oredina, si Sanso Hoya, ito naman sa Facebook ng utang, Jem Jerome, magandang gabi sa iyo. At Rodel Anasha Pilar Marikina, sabi niya nanunood siya sa atin. Siya ay nasa United Arab Emirates pero taga-Oriental Mindoro siya sa Nauhan. Sam Galvez, thank you very much, and Marites Liado Tirso San Mateo, thank you very much. Usapang Legal. Si Tirso San Mateo ay nakaranas na din siya na maling number na-recover. I hope na-recover mo pa din. Ano ba ang sinasabi ng batas dito? Kapag ikaw ay nakatanggap ng isang bagay, be it money, kung ito man ay pera o kung ano man, na hindi para talaga sa'yo, meron kang obligasyon na ibalik ito. Bakit? Ikaw ay nagsisilbing tagapangalaga, tagahawak lamang. Meron kang responsibilidad na ibalik ito. Ito po yung tinatawag na solution indemnity. No one, sabi po sa Civil Code, ay no one shall be unjustly enriched at the expense of others. And therefore, kapag ikaw nakatanggap ka ng pera na hindi dapat para sa iyo, ang obligasyon mo na ibalik ito. Now, paano kung hindi mo ito ibabalik? Meron ka bang pananagutan? Yes, Maari po itong ituring na theft o pagnanakaw. Bagaman at hindi mo talaga siya nagkamali ng send sa'yo, yung fact na alam mong hindi sa'yo and yet ginastos mo or itinago mo, meron kang kriminal na pananagutan. Usapang Legal. Kaya nga po, 'di ba, hindi effective agad-agad yung finder keeper. Na kapag ka ikaw ay may nakitang isang bagay at alam mong hindi naman ito sa iyo, napulot mo, napunta sa account mo, yet hindi naman sa iyo, maari kang magkaroon ng pananagutan kung hindi mo ito ibabalik dahil ito ay itinuturing na
pagnanakaw. Usapang Legal. Si Miss Maricor Angeles, sa akin po nagkamali mag-send sa GCash. Tinawagan ko po ako nung tao, binalik ko ang pera niya. Ay, thank you. Ay, ito naman si Maricor Angeles, 'di ba? Ever honest dahil napaka-generous nito. Ito yung listener natin na nag-donate sa Operation Tulong. Thank you very much, Ma'am Maricor Angeles. At syempre, yung iba pang mga nag-send sa atin, pero ang bilis po ng oras sino pa ba? Yung mga experiences nyo nga dyan, i-share nyo sa atin. Ano pa ba? Yung mga questions, tinitingnan ko po sino bang hindi pa natin nababati dyan? Magandang gabi po sa inyo. Pilar Marikina, okay. Rodel Anasio, thank you very much for watching. At yung mga iba pa, babatiin muna natin yung mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan. Maraming salamat po. Magandang gabi and happy birthday sa iyo, Sir Mark Manalang. Ayan, si Miss Sunshine Ferrer, magandang gabi sa iyo. At syempre, ang ating boss, si Chris Di Guzman, happy birthday po sa inyo. At isang co-teacher ng ating Concepcion Castillo Halak, dyan sa Pag-asa Benavista Marinduque. Happy birthday po sa inyo. Usapang Legal. Okay, magsama-sama po ulit tayo on Friday para sa isa na namang hopefully light na talakayan. Bagaman at may mga hugot tayo, Hilo Campo. Hugot nyo yun Hindi ko hugot yun Padala yan ng texters natin Nakabukas-bukas ang account ko, nakabukas ang messages and DZRH Dos Compañeras Facebook page, kayo din ang ating YouTube at ang ating DZRH News at DZRH News Television. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin. Yung mga hindi ko po nasagot, pwede po ninyo akong i-private message sa aking account. Sumasagot po ako dyan. Nakasama ko po sa kabilang side. Pasensya na, medyo gumagaragal. Nakasama ko po sa kabilang side si Jeric Barreto. Ako naman po, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ingat po kayo. Usapang Legal.